Good day po mga ka-farmer. Dito po tayo ngayon sa tabing ilog. Medyo nag-iinat-inat po ng konti. Kailangan pong mag-exercise paminsan-minsan para po masigla ang katawan. Maganda po ang lugar dito, magandang joggingan. Yan po. Yan po sa kabila, mayroong ding highway, may daanan dyan, simentado po. Yung ibabaw ng dike, ilagyan po nila ng kalsada from Embarcadero Mangaldan to Kayanga, San Fabian. Diretso na po yan sa bayan. Maganda pong shortcut na daan. Dito po ako ngayon sa may dike. Dito po magandang mag-jogging. Simentado po siya. Ang ganda ng pagkakasimento, makapal. Buti naman at medyo na-improve na dito sa lugar namin. Hindi na kami masyadong binabaha. Bihira na lang po ang baha. Kapag po talagang punong-puno po talaga itong ilog, yan po aapaw. Yun po ang magiging baha sa amin. Pero sandali lang po kapag bumabaha sa amin. Minsan po hindi na inaabot ng 24 hours kasi po itong ilog na ito karugtong po ng dagat. Kaya po pag nag-low tide, itigupin na niya yung tubig. Yan po, napakaganda rito. Doon sa kabila mayroong mga namimingwit ng isda. Dito lang po ako nagja-jog walk, jogging, lakad. Yan po. Kailangan po nating mag-exercise para po masigla ang pangangatawan natin. Lalo po at ako'y senior na. Kasi po pagka naka-steady lang tayo, hindi tayo maggalaw-galaw, napakalaki po ng chance ng pagkakasakit. Yun pong kababata ko, bata pa siya noon, hindi pa senior, na stroke na. Mabuti po sana kung namatay kagad. Hindi, matagal po siyang inalagaan ang pamilya niya. Po ang nakakatakot. Kaya kailangan po laging aktibo pag-exercise. Kahit kung hindi man po kaya ng araw-araw, kahit po 3 times a week lang. Yan po, medyo pinapawisan na. Jog walk lang po tayo kapag napagod po, lakad. Kapag po nakapahinga na, takbo ulit. Yan po. Dito po pastulan ng mga baka.
Marami pong mga ano, baka na nakasuga dito. Ito po laki, halos abuti na ng 100,000 po ang halaga nito. Mahal na po ng baka ngayon, kahit po maliit pa lang yung bagong hiwalay sa ina, maabot na po yung presyo ng 40. Ganda po ng mga view dito sa amin, mga kalamansihan. Yun po, maluwag hanggang doon sa kabila. Kaya lang hindi naman po isang tao may-ari niyan, marami pong ano, nagmamay-ari. Ganito po dito sa lugar namin, agriculture area. Kahit sino naman po basta masipag, mabubuhay, at saka iwasan po yung mga bisyo tulad po ng pag-inom, paninigarilyo, pangbababae. Yun po, mamuhay po tayo ng matuwid para po hindi tayo maghirap sa buhay. Kasi po kahit yung mga ibang taong mayayaman, kapag napasok sa mga bisyo na matitindi, naghihirap din po sila, nasisira din po ang buhay nila. Yung mga ibang mayaman na pupunta sa paghihirap dahil po sa hindi maiwasang bisyo. Ano lang po, self control lang po, saka laging manalangin sa Diyos para po matiwasay ang ating pamumuhay. Yan po, takbo na naman. Ganito lang po ginagawa ko, jogging, takbo, lakad. Wala po akong cameraman, kaya po ako'y hawak-hawak ko lang po itong ano. Ako na po nagbibideo sa sarili ko. Ayos na naman po, bumomba na naman po ang aking puso. Medyo hinihinga na. Hindi ako nakadala ng aking ano, fish towel. Umaagos na yung pawis sa mata ko, mahapdi. Mga kapwa ko senior dyan, mag-inat-inat tayo. Kahit po yung mga junior,
exercise lang po kakapagpaganda ng kondisyon ng katawan. Saka kapag po senior na tayo, iwasan na po natin kumain ng mga mamantika, yung taba ng baboy, saka po mga maasukal na pagkain para po maiwas tayo sa diabetes. Napakahirap po ng sakit na diabetes, ang dami pong komplikasyon. Yun pong asawa ko namatay po sa sakit na diabetes noong 2021. 21 days po siya sa hospital. Ang masaklap po, nasa Saudi po ako noon, hindi po ako nakauwi. Hindi po ako makakauwi dahil walang biyahe ng eroplano. Saka po isa pa, pagdating po ng Maynila, kung sakaling nagkataong may biyahe, pagdating po ng Maynila, i-quarantine po ng 14 days. Hindi na rin po ako aabot. Kaya po yun ang sinapit ng asawa ko. Nung mamatay po, hindi pa rin po ako nakauwi. Kaya po napakasakit sa kalooban. Ganon din po yung dalawang anak ko, dahil nagbabarko din po sila noon, hindi rin po sila nakauwi. Kaya ang advice ko lang po sa mga kabataan, kung mayroon naman pong makikitang mga trabaho dito, huwag na pong lumayo, para po just in case na may emergency po, maano sila, madaling makauwi. Yan po, mamimitas po sila ng kalamansi. Ito po ang aking service. Medyo malayo po yung bahay dito, kaya po nagbike lang ako. Yan po ang aking kabayo. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Maraming salamat po sa mga aking mga subscriber at followers. Sana po wag po kayong magsawa. Maraming salamat. Bye bye.